Hello, mic sound check. Isang magandang umaga po sa bawat isa. And medyo late tayo nagsimula and that is on purpose sapagkat marami tayong mga kapatiran na nag-message ho sa atin. Yung iba nagsisend pa ng picture na kanina pa sila naka-traffic. Kagaya ng sinabi natin last Friday ay may road construction na malapit dito sa atin. Wala yung road construction, matraffic na. Meron pang road construction lalo na. Pero salamat sa Panginoon sa mga naririto and tayo ho ay medyo late na nagsimula ngayong umaga at tayo magsimula sa ating Sunday School at tayo ho umawit ho sa ating Panginoon. Hingin natin si Brother Tristan na tayo ho ay pangunahan. Tayo pa yung magsiteng. Tayo pa yung magsiteng lahat. Ayutin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Maaari na pong usipo ang lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at kung sakaling ngayon pa lamang ho namin kayo nakakasama, ay late tayo nagsimula sapagkat na-traffic ang marami. Salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na habag at biyaya at pagsustento ho sa atin. And we will dive right in sa ating pag-aaral. But before that, meron ho tayong napakagandang mga bagay na nakikita sa ating announcement table and that is our Family Sunday Family Portraits. At purihin ang Panginoon at alam ko na i-print ko lahat pero kung kaaliman na meron na akong na-miss at kung meron ho na wala nung Sunday na gustong humabol, pwede pa rin naman ho ngayon o kaya mamayang hapon pero napakaganda at this is the first time na talagang sinagad natin, may frames na ang ating mga pictures. So salamat sa Diyos sa bagay ho na yan. Dako ho tayo sa ating pag-aaral, pero bago yun, tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, aming pinapasalamatan ka, aming niluluwalhati ka sa iyong katapatan sa amin at tunay nga, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ay naging mabiyaya at nagmahal sa aming mga makasalanan. Nang kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. O Panginoon, bigyan mo kami ngayon ng mga mata na nakakakita, mga tainga na nakakarinig ng iyong katotohanan upang lalo naming ma-appreciate, upang lalo naming makita ang mga dakilang bagay na iyong ginawa para sa amin, sa aming kaligtasan. At Lord, ang kasama nito ay napakarami pang mga biyaya. Amin pong hiling na ikaw pong gumabay sa aming pag-aaral, sa buong gawain na ito.
And Lord, maraming mga bagay na umaagaw ng aming atensyon. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na makapag-focus sa iyo. Ingatan mo kami, samahan mo kami. At Lord, ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman ay aming lalapit sa iyo. Ikaw pong mahabag, ikaw pong kumilos. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral, how to study the Bible, and we are on a crawling pace sapagkat gusto ko ho itong even the basic na foundational na mga areas ay talagang maunawaan ho natin. So tayo ho ay mag-review, pinag-aralan natin yung need for proper interpretation. Bakit ba kailangan ang tamang pag-iinterpreta? Well, because of distance. Anong ibig sabihin? Ang Diyos, nung nagbinigay niya sa atin, and we just sang the 66 books of the Bible, and gumamit siya ng more or less 40 human authors, and hindi niya dinisregard yung personality, language, geography, time, culture ng mga authors na ito. Rather, God gave His revelation through them. So that makes the Bible a distant book. There are 4 distances, generally, yung time, geography, language, cultural values, and we looked at this one by one, and I hope nakita natin, oo nga, kailangan nga talagang maging maingat at hindi basta-basta lamang ang pag-handle ng salita ng Panginoon. And then, na lugar na kaysa tayo ay ma-discourage, parang napaka-technical yata, pero huwag tayo ma-discourage sapagkat ang Biblia ay clear. Ang Biblia ay clear. Ang sabi ng salita ninyo, sabi ni Pedro, may mga bagay na mahirap unawain, pero hindi madami. May ilang mga bagay na mahirap unawain. Actually, pag tinignan natin, marami sa Biblia ang may kadalian na unawain. Okay? Definition ng perspicuity, to say that the Bible is perspicuous or clear means that the language can be understood by ordinary and natural interpretation of human language. Ano? Yung natural interpretation ng human language, maaari at i-employ natin yun para sa pagkaunawa natin ng salita ng Diyos. Biblical presentation of perspicuity, 1, God's law or God's word is expected to be taught and understood. Hindi puzzle ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi kailangan ng magic glasses para makita ayun ang mensahe. Hindi rin kailangan ng maghintay ng boses na bubulong sa atin na ito ang ibig sabihin or panaginip na mapamakikita upang ito ang malaman natin kung anong ibig sabihin. Bakit? Dahil sa Biblia, malinaw ang utos ng Panginoon na ito'y kailangang ituro. Yung mga utos ng Diyos, yung mga salita ng Panginoon ay kailangang maunawaan. Actually, sa Deuteronomy chapter 6, maisa puso, and then at saka pag sumikapang ituro. So we are able to understand it and we are able to transfer or to teach it. And that should give us an encouragement. Ang Biblia ay maaaring maunawaan. Ito'y klaro. Pangalawa, the Bible writers intended and expected the readers to understand them. Kaya nga sila sumulat. Muli, yung mga epistles, yung mga letters ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, yun ay yung purpose ay maunawaan ng mga tao. Sabi nga ni John sa John chapter 20 so 1 John chapter 5, these things I have written unto you that ye may know. Ang purpose ay hindi magtago ng mga hidden messages sa mga Bible codes. Ang purpose is to plainly let the people know. Maunawaan ng mga tao. Number 3, the hearers of the teachings of the word is able to go to Scripture and check its validity. As the Bereans did. They searched the Scriptures daily if those things were so. At yun nga yung sinisimbolo nitong bukas na Bible sa ating harapan. Malaya at dapat binubuksan, tinitignan ang salita ng Diyos at ito ang otoridad. And tayo ay magkaroon ng kakayahan to be able to search the Scriptures if those things were so. Yung bang sinasabi nung nakatayo sa harapan, yun nga ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? And then number 4, the vital message of salvation revealed in the Bible can be savingly understood
even by a child. Praise the Lord. Hindi mo kailangan ng college degree para maunawaan ang mensahe ng kaligtasan. Ito ay pwedeng maunawaan ng kahit isang bata. As Paul told Timothy, as he recounted yung experience ni Timothy, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. And let me pull your attention to two important words. Una is the word known. And that from a child thou hast known. At yun yung puntirya natin, be it in the Sunday School Children's Ministry, yun yung puntirya natin, be it in our adults Sunday School or preaching ministry, for God's people, for the people to know and to make them what? Wise. So ang pangunahing punteriya ng any public or even personal na pagbabahagi ng salita ng Diyos is the understanding. Hindi yung emosyon, hindi rin naman yung response. Naalala ko ho, merong nag-illustrate, merong dumating na quote-unquote soul winner. Nilapitan yung mga bata sa basketballan. Okay, mga bata, sa langit masarap, sa impyerno mainit. Sinong gusto sa langit? Halimbawa kayo yung mga bata. Sino gusto sa langit? Ayaw? Wala may gusto? Sino gusto sa impyerno? Wala rin. Sino gusto sa langit? Mga bata, ito ang sabi ng Bible. Si Jesus lang ang magdadala sa atin sa langit. Okay, so gusto nyo sa langit, sino ang kailangan nyo? Si Jesus. O sinong gustong tumanggap kay Jesus? Lahat kayo. Okay, sunod kayo sa prayer, ha? In all that, alam niyo kung anong wala? Wala ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Wala ang gospel. Hindi nila naunawaan na sila'y makasalanan, ang Diyos ay banal, at ang Diyos na banal ay nagmahal at nagbigay ng tagapagligtas. At ang punto ay ito, kahit ang isang bata, hindi natin mga magulang, hindi natin kailangang magresulta sa paraan ng pagmamanipula para quote-unquote mapatanggap ang bata kay Jesus. Matyaga, maaaring dahan-dahan, pero matapat na ipinapaunawa sa bata na siya'y makasalanan, ang Diyos ay banal, at si Kristo lang ang tagapagligtas ng makasalanan. Number next, who should know how to interpret the Bible? Bilisan natin. One, of course, ministers, pastors, and teachers. Sapagkat sa amin, sa mga kagaya ko ho, sa mga tagapagturo, binigyan ng Diyos ng ministeryo at kakayahan na magturo ng salita ng Diyos, ay binigyan ang pangunahing task to feed the Church of God with the truths of God. Number two, parents. Ang mga magulang ay kailangan matuto kung paano dapat tamang i-handle ang salita ng Diyos. Lalo na ang mga batang matanong. Daddy, sino gumawa ng fish? Magtatanong ang mga bata. Kay Timmy, inuulit-ulit namin kay Timmy, si Jesus ay namatay para bayaran yung aming mga kasalanan. And one of these days, bakit siya namatay? Kaninong kasalanan? Nakuha niyo ho? At kailangan maging able sa biyaya ng Panginoon na maipaliwanag ng magulang yung mga katotohanan sang-ayon. Again, hindi kailangan ng theological scholar na paliwanag, kundi maipaunawa sa bata ang katotohanan sa kaparaanan na kayang maunawaan ng bata. Sa atin, binigay ang primary task in teaching and training our children in the things of God. And then lastly, number 3, every Christian should know how to study the Bible. Para saan? For personal growth. Sabi nga ni Pedro, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. For the ministry, sa paglilingkod natin.
and for the defense of the faith. Dahil may pagkakataon, kailangan natin ipakipagtanggol o ipagtanggol ang pananampalatayang Kristiyano. Lalo na sa mga umaatake dito. Lalo na sa mga, alam nyo yung pinakadelikado, yung mga atake na tunog totoo. May Brother Paul, sinasabi rin naman daw nila na si Jesus din ang tagapagligtas. Sinasabi rin nila na kailangan mong sumampalataya kay Jesus para maligtas. Well, yes, sinasabi nila yon, pero meron pa silang ibang sinasabi na kailangan mo ang mga nawala sa isip ko yung pinaka-term, yung mga sacraments. Kailangan mo ang membership. Sinasabi rin nila na si Jesus, pero meron silang dinadagdag. Paano natin masasabi sa salita ng Panginoon na yun ay mali? Hindi mo pwedeng dagdagan si Jesus. Once na ikaw ay nagdagdag, mawawala. Hindi na uubra. Napipilipit ang ebanghelyo. Next, dito tayo natapos nakaraan. Napag-aralan natin yung 4 na hindrances. Yung mga na humahad lang sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Take note of the word some. This is not an exhaustive list, pero ito yung madalas na meron na nakakahadlang sa ating pag-aaral. Una ay spiritual deadness. That means hindi ligtas, hindi Kristiyano. Wala sa kanya ang banal na spirito. At muli, hindi ibig sabihin niya na pag binuksan niya ang Bible ay para siyang biglang taong gubat na hindi kayang magbasa. Hindi. Kaya niyang matanggap ang mga impormasyon. Actually, mayroong mga tao na sobrang lalaki ng mga utak na maaaring mas marami pang alam na detalye at impormasyon sa Biblia kaysa sa atin. At mayroong mga tao na maaaring hindi Kristiyano pero mas kaya nilang ipaliwanag na Diyos ang Ama, Diyos si Kristo at Diyos ang banal na Espiritu pero meron lamang iisang Diyos. Pero hindi sila ligtas. Pero hindi nila nauunawaan ang salita. Para namang magkakontra, alam nila pero hindi nila nauunawaan. Well, ang sabi ko kasi ng salita ng Panginoon, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. And muli, hindi yan know, that means hindi nila alam na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Alam nila, pero at the same time, hindi nila alam ng tunay sa kanilang sarili. Hindi totoo sa kanilang sarili. As we have been saying sa maraming pagkakataon, kinakanta linggo-linggo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Alam ba nila na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan? Alam ba? Alam! Pero pag tinanong mo, paano sila pupunta sa langit? Paano sila maliligtas? Mapakabait ako. Alam ba nila? Hindi. Oh? Alam, pero hindi nila alam. Hindi nila totoong nauunawaan. Meron silang knowledge, pero walang tunay na pagkakilala sa katotohanan na yon. Gaya nga, because kailangan natin makita na merong spiritual na side, hindi lang basta academic side, hindi lang basta cognitive side, hindi lang basta yung kaisapan na kayang maunawaan yung mga salita, kung hindi yung banal na spirito, ang Diyos na gumagawa. Ang sabi ng Psalm 119 verse 18, Open thou, God, open mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. It doesn't mean na hindi alam ng mga awit at hindi nababasa, di nauunawaan, pero kailangan ng pagbubukas ng Diyos, ng kilos ng Diyos sa Kanya, upang lalo niyang maunawaan, makita talaga ang sinasabi ng kautusan ng Panginoon. Number two, personal prejudices. At muli, walang exempted dito. No exemption pagdating sa personal prejudices. Ano ibig sabihin? Bias. Yung iba, talagang bias lang talaga. Basta yun ang team ko. Basta yun ang doktrina. Doctrinal. Maaaring yung doktrina ay tama, pero bias na bias ka doon. Ang nangyayari, umiepekto na sa iba.
Or lalo na, napaka-delikado kapag yung doktrina ay mali at bias na bias ka doon. As we have looked at sa mga iglesia ni Cristo sa Acts 20:28. Ang tanging version na binabasa nila, Lamsa version, the Church of Christ. Dahil doon lang masusumpungan. Bakit? Kasi yun lang ang agree sa doktrina nila. Bias. They're not concerned sa sinasabi talaga ng Biblia. Ang primary concern nila ay yung doktrina nila. Yun ang problema. Sin not being repented of. Pwede maging bias dito. Ay hindi, Brother Paul, tingin ko, hindi naman siguro masama yung yung magnakaw. Konti lang. Because maaaring may kasalanan na hindi pinagsisisihan. Personal preference. Ito, basta ito gusto ko. Dito ako masaya. At again, they're willing to bend, twist the Word of God because of their bias. Number next, hidden agenda. Meron silang gustong mangyari. At ang gusto nilang mangyari ay hindi ang kalooban ng Panginoon. As an example, sabi nga ni Pablo, also of your own selves. Napakasakit itong salita ni Pablo na ito. Of your own selves. Sino ang kausap ni Pablo? Mga pastor sa Ephesus. At yung mga pastor sa Ephesus, sinasabihan ni Pablo, mula sa inyo. Sino yung inyo? Mga taong tinuruan ni Pablo. Of your own selves shall men arise speaking perverse things. And what is their hidden agenda? To draw away disciples after them. They do not desire to make disciples of Christ. They want their own disciples. Gusto nila ng kanilang mga sariling tagasunod. Now, it can be many different agendas. It may be, sabi nga ng Bible, filthy lucre, dirty money. Gusto nila pera, gusto nila fame, at kung ano-ano pa. And they try to manipulate, twist the Word of God to serve their hidden agenda. That's why they are not able to handle the Word of God properly. Number 4, cultural conditioning. Cultural conditioning. This is just true. Hirap na hirap tayo na makagets ng maraming bagay sa Biblia dahil tayo, actually hindi tayo demokratikong bansa, tayo ay republikong bansa. Yung government natin, kaya nga, Republic of the Philippines. Pero naunawaan nyo yung ibig natin sabihin. Kasi tayo ay democratic, nahihirapan tayong unawaan at meron tayong kakapusan kapag ang dinidiscuss ng Biblia at ang ginagamit na lingwahe ng Biblia, halimbawa ang hari, ang kamay, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Kailangan natin ng matinding meditation para kahit pa paano mag-gets natin. Kasi hindi, sino dito nakaranas na merong hari? Wala. Meron tayo presidente na pwedeng patatalsikin ng people power. Meron tayong presidente na pwedeng ma-impeach. Nakuha niyo ho? Hari, malayo sa atin yun. At, okay, sabihin natin yung mga taga-UK, may hari sila, may reyna sila, pero hindi pa rin ganun. So yung cultural background, kaya may mga bagay sa Biblia na kailangan natin ng tulong ng Panginoon upang lalo pang mas maunawaan. Tignan natin sa hindi sa mata ng bilang isang Pilipino na nasa bansang demokratiko, kundi ano ba ang nakikita ng mata ng isang Hudyo na nasa ilalim ng monarkiya, na hari ang nangunguna. Na makikita niyo ho yun. So, lalo na sa lumang tipan, may mga epekto ho yaan. Number next. By the way, bigay pa natin isang cultural conditioning. Nung panahon ng mga apostol, may slavery. Slaves. As in slaves. Hindi contractual na manggagawa, hindi rin regular employee, as in alipin. At dun sa sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6,
sa mga alipin, obey your masters in the flesh. Pag tinignan natin yung bilang Pilipino, okay, yung boss ko sa kumpanya, yes, may aplikasyon doon, pero iba pa rin. May cultural conditioning. So, nawa ay natin itong mga bagay ko na ito. Number next, wrong expectations. Wrong expectations. Maaaring meron kang kinalakihan na kaisipan at meron kang inaasahan na hindi lapat sa salita ng Panginoon. Halimbawa, meron na naniniwala, some believe that God always wants us to be healthy, wealthy, happy, problem-free. Ang gusto ng Diyos sa iyo ay ikaw ay masaya, malusog, walang problema, at hindi lang basta hindi mahirap. Gusto ng Diyos mayaman ka. Okay? At madalas, mga kapatid, mag-ingat tayo. Dito, gusto ko i-highlight dito yung limitasyon ng mga ilustrasyon. At lalo na kapag yung ilustrasyon na ginamit ng Biblia ay kinuha natin at hindi tama yung aplikasyon. Minsan, ginagamit ang image ng isang magulang. Mga magulang, taas ang kamay. Mga magulang. Hindi sa basketball, Yung iba, magulang lang sa basketball. Sino dito ang magulang na ayaw nyo ang inyong mga anak ay malusog? Masaya? Walang problema at mayaman. Gusto niyo ba ganun yung inyong mga anak? Gusto niyo ba yung anak niyo malusog? Tama ba? Gusto niyo ba yung anak niyo problemado? Gusto niyo ba yung anak niyo ay naghihirap? Brother Paul, ayoko lang basta nanghihirap. Gusto ko yung anak ko maganda ang kalagayan. Gusto niyo ba yung anak niyo ay may sakit? Ayaw. So kung kayo bilang magulang, ayaw niyo yun sa inyong mga anak, and then ito ang problema, automatic, ang Diyos na ating Ama. Nakuha niyo? Yes. Ilang beses ginagamit, ini-employ even ng ating Panginoong Kristo, ginagamit niya ang imahe ng magulang. Ang sabi ni Jesus, ikaw nga na magulang na masama, nagbibigay ng mabuti sa iyong anak, ang ating Ama pa kaya sa langit. Nakuha niyo? Ini-employ yung imahe na yon. Pero ang problema, hindi in-employ ni Jesus ang imahe ng magulang na gusto lagi ay masaya, maganda, mabuti ang kalagayan, mayaman, walang problema ang inyong mga anak. So therefore, i-employ yun sa Diyos. Ang Diyos ay ang ating Ama. Therefore, ang gusto ng Diyos sa iyo ay masaya, mayaman, walang problema, at malusog. Kasi Ama natin siya. At kung hindi tayo magiging maingat, oo nga, yun ang gusto ng Diyos sa akin. Therefore, kung hindi ganun yung kalagayan mo, walang problema sa Diyos, may problema sa iyo. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Hindi ka ganun. Kulang ka sa faith. Kulang ka sa pagkiklaim. You as a parent want your child to be healthy, wealthy, happy, problem-free, and successful. So therefore, don't you think God, our Father, does not want the same for His children? At kung hindi tayo maingat, oo nga, yun din ang gusto ng Diyos para sa akin. Just have enough faith. Well, ang problema, ito ay kontrang-kontra sa maraming bagay sa Biblia. Nakuha niyo ho? Kontrang-kontra sa maraming bagay sa Biblia. Halimbawa, sabi ni Pablo sa Philippians 4 verse 12, I know both how to be abased. Natutunan ko kung paano maging sagad sa baba. And I know how to abound. Natutunan ko paano walang nakakain, at natutunan ko rin kung paano bundat. By the way, may mga tao, pag walang pagkain, sumasadsad ang pananampalataya. Pero wag kayo, may mga tao, pag bundat, sumasadsad din ang pananampalataya. Mas malapit sila sa Diyos pag wala silang makain. Nakuha niyo, hindi. At yung mundo natin ngayon, ang problema ay kahirapan.
wakasan ang kahirapan. Now, I'm not saying na hindi problema ang kahirapan. Pero pagdating sa pananampalataya, minsan yung kayamanan, yun ang nakapagsisinsay sa pananampalataya. Mag-ingat ho tayo. Madaling matangay. I know how to be abased, and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things. All. Yung dun sa all na yun, kasama dun yung suffer need, kasama dun yung hungry, kasama dun yung abase. Through Christ, which strengtheneth me. So tingin nyo, papasa kaya sa theology ni Pablo ng gusto ng Diyos, lagi kang mayaman, busog, malusog, masaya, walang problema? Kung meron ka lang tamang pananampalataya, sapat, tingin nyo hindi kaya sapat ang pananampalataya ni Pablo? Siguro mas malaki ang pananampalataya ng mga pastor na may mga jet plane, 4 pa. Si Pablo kasi naglakad-lakad lang. Nakulong pa. Apostol Pablo, kulang ka sa faith. 2 Corinthians 12:7, unless I should be exalted above measure through the abundance of revelations, there was given to me, yung me dyan na si Pablo, meron daw binigay sa kanya. Take note, yung lengguwahe dito, hindi aksidente, sinadya. There was given to me a what? A thorn in the flesh. May iba't ibang interpretation kung ano yung thorn in the flesh dyan, pero nagkakaisa lahat, hindi ito masarap. Pero binigay sa kanya. Ang isang tanong, sino nagbigay? Si Satanas. Well, sabi dyan, the messenger of Satan. Nambina sa'yo si Satanas eh. Pero anong rason? Lest I should be exalted above measure. Translation, para hindi ako maging mayabang. Tingnan nyo, si Satanas gagawa sa'yo para maging banal ka? Hindi. Sino nagbigay sa kanya ng tinik sa laman? Ang implication dyan, ang nagbigay sa kanya ng tinik sa laman ay ang Diyos. Binigyan si Pablo ng isang masakit na bagay. Well, ang gusto ng Diyos, laging masarap. I don't think so. Muli ho, ang prioridad ng Diyos ay hindi yung ating comfort. Ang prioridad niya ay yung ating kabanalan. 2 Corinthians 1:8, for we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, that we are pressed out of measure above strength, in so much that we despair even of life. Hindi ba kaya ni Lord na, hindi ba sapat yung pananampalataya nila? Parang napakasadsad naman ng pananampalataya itong missionary team na ito. Kung nung paangit ang nararanasan nila. Verse 9, but we had the sentence of death in ourselves. Why? That we should not trust in ourselves, but in the living God, which raiseth the dead. Hindi siguro alam ni Pablo yung tamang theology. Na ang Ama sa langit, gusto niya laging masarap, masaya, walang problema, at komportable at mayaman ang kanyang mga anak. Or, yung mga nagtuturo ng prosperity gospel ang may problema ang theology. Nakuha ba natin? Ito ang problema. Kapag may mali tayong ekspektasyon, na ekspektasyon natin ay basta may tapat kang pananampalataya, magiging maayos ang lahat ng bagay. Magkakaroon tayong ng maling interpretasyon sa salita ng Panginoon. Naalala ko tuloy ang account ng isang pastor. Yung anak niya, kung makaroon kayo ng ilalabas ko yung book, ilalagay ko dyan. O baka nahandyan yata, yung When God Doesn't Make Sense ni James Dobson. Magandang libro, When God Doesn't Make Sense. Magbigay siya ng halimbawa doon ng isang pastor, yung kanyang anak nagkaroon ng karamdaman o na aksidente na kailangang putulin yung paa. Ang sabi ng pastor, Dok, hindi mapuputol ang paa ng anak ko. Maraming nagpe-pray. Dumating yung araw ng operasyon. Dok, i-check nyo ulit, hindi mapuputol ang paa ng anak ko. Maraming nagpe-pray. At ang sabi ng Diyos, pag hiningi mo ng may pananampalataya, pumasok yung doktor,
Katapos ng ilang oras, lumabas yung doktor. Sir, successful po ang operation. Putol na yung paa ng anak niya. Ano yung sabi ng pastor na yon? Pakiramdam niya, nag-traidor ang Diyos. Traidor ang Diyos. Hindi tapat ang Diyos. Kasi pangako niya. Nakuha niyo ho? Kung merong maling ekspektasyon, tingnan natin sino may tamang ekspektasyon. Sabi ni Job, the Lord gave, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. So kung meron tayong maling ekspektasyon, magiging mali ang pag-handle natin sa salita ng Panginoon. Kailangan natin bilisan. Pride. Ito pa. Isa sa mga matinding hadlang sa pag-aaral ng Biblia ay kayabangan. Ay, alam ko na yan. Ay, tagal na ako sa church. Ay, ganyan. Having an unteachable spirit, hindi maturuan. Ang tingin mo sa iyong sarili, kung ang tingin mo sa iyong sarili ay malago ka na, higit sa malamang hindi. Kung ang tingin mo sa iyong sarili, sobrang lago mo, higit sa malamang hindi. Sabi ng 3 John 1:9, ang sabi, I wrote unto the church. So this is John writing to the church. But Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. Merong tao dun sa church, baka isa siya sa mga pastor, kung hindi man, isa siyang prominenteng tao sa church, na ang gusto niya, siya ang sikat. Anong ginawa niya? Hindi niya tinanggap yung sulat ni John. Mga kapatid, para makuha niyo kung ano ang katumbas nito. Para ba ganito, mga kapatid, huwag niyo nang pakinggan ng Bible. Sa akin kayo makinig. Kasi si John ay official revelation bearer. Apostol si Juan. Huwag niyong pakinggan yung apostol, sa akin kayo makinig. Yun ang ginawa ni Diotrephes. Pride. 1 Timothy 6:3 ang sabi, if any man teach otherwise. So mayroong sinabi si Pablo kay Timothy, ito ang ituturo. Pero ang sabi, kung meron daw magtuturo ng iba and consent not to the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud. Ayaw niyang tanggapin, mayabang siya. At actually, wala siyang alam. Knowing nothing, but doting about questions and stripes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such, withdraw thyself. Napaka tindi ng pride. Ang sabi ng Proverbs, pride goeth before destruction. Pag neto yung yabang, laging kasunod ang pagkawasak. Lagi. Number 7, danger ho ito sa lahat. Favorite doctrine or pet theology. Pag merong paboritong doktrina, pag merong pet theology, may tendency na magkaroon ng maling pag-handle, makahinder sa tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. This is a danger whether it be right or wrong doctrine. Kahit ito ay tama o maling doktrina, may danger kung lagi at lagi kang pupunta doon sa favorite doctrine. All verses, may kasabihan, all roads leads to Rome. Diba? Dahil yung Rome, yung sentro ng mundo noon, lahat ng kalsada papunta sa Rome. Meron mga pastor, lahat ng verses, saan man sila sa Bible, be it in the Old Testament to the New Testament, patungo doon sa paborito nilang doktrina. Word it be, King James onlyism, nag-preach, John 3:16, for God so loved the world, point number 1, the love of God, point number 2, the death of Christ, point number 3, King James is the only word of God. Saan galing yun? Pero meron mga ganong pastor. Money. Lahat na lang ng verse sa Biblia ay tungkol sa pera.
For God so loved the world that He gave. Mga kapatid, pag nagmamahal ka, magbibigay ka. Amen? Bigay na. Loyalty to leader. Dapat may S yan. Dapat may ship pala yan. Loyalty to the leadership. Loyalty to the pastor. Meron ba ako nalaktawan? Wala pa yung video file? Wala pa, no, Brother Patrick? Wala pa. Sige. Excited ako dun. Lahat na lang ng verse patungkol sa be loyal sa man of God. At meron mga pastor na ganun. Politics. Meron mga hindi matigil tapos na ang eleksyon, nagbibilangan pa rin yung pastor sa isip niya at sa pulpito. Wag kayo. Tulip. Doctrines of Grace. Nasaksihan ko ito mismo sa isang kaibigan ko sa Amerika, si Brother Brian Bishop. Sa biyaya ng Diyos, sa mga personal naming naging katrabaho ko rin siya, at sa mga personal naming sharing ng Biblia na i-share ko sa kanya patungkol sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. And then after a few months, napansin ko sa kanya, parang lahat na lang ng verse, kinukulayan niya ng tulip. Teka muna. Hanggang sa may punto na, brother, hindi yan patungkol dyan. Malayo. Na may tendency na umaalingaw-ngaw sa lahat ng pinag-aaralan mo ay yun. So parang pinipilit mo na magsalita ang Biblia nang hindi niya sinasabi. So, favorite doctrines, whatever it may be. Kaya mga kapatid, ganun yung wisdom and ganda rin ng sequential preaching. Ano yung sequential preaching? Kagaya ng ginagawa natin sa Book of Romans. Nagsimula tayo sa Romans chapter 1 verse 1. And Lord willing, mamaya matatapos na tayo sa Romans chapter 8 verse 18. At dinaanan natin lahat ng mga verses. Bakit? Pagkatapos noon, next Sunday, Romans chapter 8 verse 19 naman. At hindi yung paborito kong doktrina. Kasi pag yung paborito kong doktrina, madali yun. Paborito ko yun kabisado ko na yun. Ba't pa ako mag-aaral? And anong ginagawa nun? Nade-deprive ang mga tao mula sa marami pang tinuturo ng salita ng Panginoon. So much for that. At marami pa tayong pwede sabihin. Pero yung laging, so mag-ingat tayo pag laging yun ang bukang bibig ng tagapangaral. Yung iba dito, lahat ng nandito ngayon ay higit sa malamang hindi, Sister Glyza siguro inabutan. 6 months daw na pinag-aaralan yung chart dito. Yung dati pang pastor nandito, 6 months. 6 na buwan, kalahating taon, kung merong 52, yes, meron 26 Sundays. Yun lang ang pinag-aaralan nila. So much so, na meron tayong member dito, hanggang ngayon, ipakwento mo sa kanya, kabisado pa rin niya. Bakit? So, be very, very careful. Number next, aray ko. Ang tawag dito ay aray ko. Bakit? Lahat tayo ay tatamaan dito. Laziness. Katam. Hindrance sa pag-aaral. The desire of the slothful, Old English ng lazy, the desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Ano yung tamad? May desire ang tamad, may desire siya. At pinapatay siya ng desire niya. Ang problema, ayaw niyang pagtrabahuhan. Pare, gusto kong yumaman. Anong ginagawa mo? Wala. Pero gusto ko talagang yumaman eh. Proverbs 26 verse 15. The slothful hideth his hand in his bosom, it grieveth him to bring it again to his mouth. Sobrang tamad. Hindi niya kayang iangat yung kamay niya para subuan yung sarili niya. At yan ay maitatanslate natin sa ating pag-aaral ng Biblia. Pero gusto kong lumago sa pananampalataya, pero ang hirap buksan. At nahandoon yung slothfulness. With all the available and free resources, it is laziness that often hinders us.
Sabi nga nung tagapagturo namin dati, sa dami ng available, maging computer programs at yung iba libre, at maraming libre maganda, talagang tiniretso niya kami. Tamad na lang talaga ang pastor na hindi nag-aaral. Kaya mag-ingat ho kayo kapag ang pinakalasog na libro ng pastor ay yung Preach for a Year, 52 Sermons for the Busy Pastor. Delikado. Anong ginagawa niya? Note, you may be industrious in other things but negligent when it comes to the things of God. Yun ang problema. Maaring sa ibang bagay, masipag ka. Yes? Pero pagdating sa mga bagay sa Panginoon, tinatamad tayo. At lahat tayo, meron nun. Iba't ibang area. Maaring may passion ka sa computer, may passion ka sa trabaho, may passion ka sa basketball. Ay kahit pagod na pagod ka sa trabaho, pag nakarinig ka ng talbog ng bola, automatic kang nagbibihis. May passion ka eh. Pero pagdating sa salita ng Diyos, andun yung katamaran natin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. As the psalmist said, incline mine heart into thy word. Ikiling mo ang aking puso. Next, tignan ho natin. Ito ay bahagi ng basic ng pag-i-interpret. Who determines the meaning of the text? Sino ba ang nagdedetermina ng meaning ng text? When we say text, hindi yung natatanggap nyo sa inyong cellphone. Text, yung teksto ng yung scripture. Okay? Sino nagdedetermina ng meaning? In any act of communication, whether it be writing, speaking, singing, texting, even in arts, there are basically three different elements. The names of these elements may change depending on the form of communication one is using. The elements are this: the speaker. Pag may komunikasyon, merong nagsasalita, or maaari siya yung author, singer, or artist, or actor. Okay? Ano man yung form ng communication. Merong source, yung iba ang tawag dyan ay yung source. And then merong the message, o iba ang tawag dyan, the medium. Maaring ito yung words, art, songs, or video, or whatnot. Ano man yung message na yun. Paano sa atin? Ito di-discuss natin. Isang aklat. Then the receiver, yung tatanggap. Yung babasa, yung makikinig, yung manonood. Okay? So ito yung tatlo na basic na ng pagdating sa communication. Merong pinagmumulan ng mensahe, yung mensahe, at yung tumatanggap noong mensahe. Now, ano ang ibig sabihin ng sinong magdedetermina ng message? Merong tatlong approach: the speaker, the message, or the receiver. Una, these are the three main approaches in determining the meaning of the text. Number one, the reader. The reader is the one who determines the meaning of the text. Siyempre, yung nagbabasa. Siya ang anong ibig sabihin noong meaning? Yung nakikinig, yung nanonood. Okay? This is the main approach. This is the popular approach of the secular schools when it comes to literature and even arts. The reader or the viewer determines the meaning. Okay? Ito yung popular, ito yung madalas, at maaaring meron dito sa atin na ito yung nagiging approach natin sa maraming mga bagay. This approach prefers to ask, what does it mean to me? Rather than, what did the author meant? Ayan, makikita niyo yung pagkakaiba. Ang tanong nito, anong ibig sabihin nito sa akin? Anong tingin ko? Hindi ano yung ibig sabihin noong sumulat. Nakuha niyo ha? Yun ang malaking pagkakaiba. Ano ang ibig sabihin nito sa akin at hindi anong ibig sabihin noong nagsalita. This is the most fitting approach with our increasing pluralistic and individualistic view of everything. Pluralistic, plural, hindi, sa maling salita, walang single truth. Totoo yan sa'yo, totoo to sa akin, di maraming totoo. Ang problema, hindi yun, truth is exclusive. Pag sinabi mong ito ang totoo, halimbawa, 2 plus 2 equals 4, that's true. Pag nakakita ka ng 2 plus 2 equals 5, that's false.
Pagdating sa pluralistic, kailangan mong tanggapin yung 2 plus 2 equals 5. Plural, madaming totoo. Individualistic, ito yung sa akin. Yan yung sa'yo, ito yung sa akin. Yan yung totoo mo, ito yung totoo ko. Ito yung approach ng marami sa panahon natin ngayon. Sabi ni Robert Plummer, the reader created meaning are at times self-consciously driven by various philosophical or social concerns. Merong mga philosophical and social concerns madalas yung mga reader created meaning. Halimbawa sa mga concerns ay BLM. Ano yung BLM, Brother Paul? Hindi BBM yan. BLM, Black Lives Matter. The feminist reading, the homosexual reading. And dito, magbibigay tayo ng example ng makikita natin ang paano binasa ng isang BLM, pro-BLM, paano niya tinignan ang isang bahagi ng Biblia at paano siya nirefute ni Body Backham. Ano po? Number 2. May audio ho yan. Dali lang ho. Yaan si di ko maalala yung first name niya. Richie ang apelyido niya. Siya yung reporter. Siya yung nag-i-interview doon sa pastor, doon sa theologian. Ang ini-interview niya is si Body Backham. Okay? Siya yung reporter. Pakinggan niyo. Our next guest is actually no stranger in Christian evangelical circles. Has a significant following. Yun yatang mahaba. Yun yata yung 1 minute. Yun yata yung nailagay ko sa USB, no? Paki-forward sa 4 minutes sa 4 minutes. Kung tama ang alala ko, sana. Sorry. Hindi yung kinat ko na yan eh. Sige, 4 minutes yan. Yan ho si Brother Body Backham. Be held captive by an organization that has used that terminology in order to back people into a corner and cause them to live with this cognitive dissonance between the organization that, again, is antithetical to biblical Christianity and the idea that people, regardless of who they are and where they come from, matter. I'm a Christian. I believe people are made in the image of God and have inherent dignity, worth, and 4 value. minutes, 27 seconds. Let me go to a statement Ayan niya, parating na para. Sige, tuloy niyo na lang. you made about Jesus would say all lives matter. Remember the parable of the sheep, brother? Actually, I said Jesus would say lives matter. Do you remember the parable of the sheep? Listen, you corrected me earlier for interrupting you. I'm going to correct you now for misquoting me. I said Brother, Jesus said okay, that's lives fine. matter. That's a distinction that doesn't make a difference. My question to you was, would he say Black Lives Matter? And you did not agree that he would say Black. Pause po muna. Ang paulit-ulit na tanong ng reporter, naaalala niyo ba yung parable of the lost sheep? Yung parable of the lost sheep, na kung saan meron isang daan na tupa, pag nawala yung isa, iiwan yung siyam na putsyam at hahanapin yung isa. Yun yun para makuha nyo yung konteksto. Tuloy po. Lives matter. That was the genesis of my question. So my second question to you is, do you remember the parable of the sheep? Yes. You're a theologian. Yes. In that parable, Jesus talks about walking 100 sheep, and then one goes astray. The parable goes that the 99 are stopped and attention or emphasis is placed only on the one. While we know through just a sense of humanity that all of the sheep technically matter, it's the sheep that has been put in this ditch that the shepherd stops everything, pauses everything to pay attention to that one. Stop You see, I believe. Nakukuha niyo yung sinasabi ng reporter o masyado siyang maslang para maunawaan? Parable of the lost sheep, ganito niya ininterpret. May 100 tupa, nawala yung isa, nahulog sa bangin. Iniwan, hininto yung siyam na putsyam, mahalaga lahat. Pero hininto ang siyam na putsyam at nag-focus doon sa isa na hulog. Itong punto niya,
Ihinto ang lahat, mag-focus tayo sa mga pinapatay na itim. Okay? Ihinto ang lahat, ibigay ang atensyon sa inequality laban sa mga itim. Black Lives Matter. Yun yung ginamit niya. Listen, ginamit niya yung parable of the lost sheep para itong parable na ito seemingly magsalita ng Black Lives Matter. Ganun niya ginamit. Okay? Tuloy po. Jesus would have said Black Lives Matter because if you go to a community, brother, and you're looking at the deprivation in that community, there's an emphasis that needs to be placed on making sure we have economic equity, making sure that we have social access, making sure that we have reforms in policing and criminal justice, because those are the biases that we've been living under. So that would be the sheep in the ditch, brother, and the shepherd would pay attention to that one, as the parable says when Jesus spoke it. You don't agree with that? Not at all, because you completely misused that text. Boss, pagkatapos magdami ng sinabi ng reporter, kala niya ang husay niya. Sabi niya kay Body Bacam, do you agree with that? Sabi ni Body Bacam, no. Dahil you completely misuse the parable. Hindi niya tinamaan ang layo. Okay? So muli, ito yung example ng isang taong merong cultural conditioning. Meron siyang social issue sa isip niya. At tingnan niya ang Biblia at sinusubukan niyang itapal yon sa Biblia, yung social issue na yon na hindi naman dinidil doon sa passage na yon. Okay? Tuloy po natin. Parable is one of three parables that were told together: the lost sheep, the lost coin, and the lost son. The emphasis there is on the fact that the Pharisees did not celebrate when individuals came to faith in Christ. So you absolutely obliterated the meaning of that text. Okay. The other thing is, Hanggang doon na lamang po. At syempre, pagtatanggol ng reporter yung kanyang sarili. Balik ko tayo sa ating lesson. So tama ang sinabi ni Body Bacam, he completely obliterated. Winasak niya yung meaning ng text. At sinubukan niyang pagsalitain yung text nang hindi naman sinasabi. Hindi patungkol sa Black Lives Matter or for that purpose ay mga matter ng political issues itong parable of the lost sheep. So with that, balikan natin itong parable of the lost sheep. Luke 15 verse 4, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them, that leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it. And when he had found it, he layeth it on his shoulders. And the point is this, isa sa mga point na bibigyan natin pansin. Verse 5, anong kalagayan? Rejoicing. Iniwan niya yung 99, hinanap niya yung isa, nung nakita niya, rejoicing siya. Nung nakita niya yung nawawala. Yun ang punto. Okay? By the way, sa verse 7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than 99 just persons which need no repentance. Verse 1, ang konteksto nito ay ito. Binasa natin yung verse 4, pero sa verse 1, then drew near unto him all the what? Publicans and sinners. Publicans, mga maniningil ng buwis. Mga publicans na maniningil ng buwis, sila ay nagpapagamit sa Roman Empire para kuhanan ng pera yung mga kapwa nila Hudyo. Para maunawaan niyo, nung panahon ng Kastila, nasa ilalim tayo ng Kastila, ito ay katumbas ng mga Pilipino na nagpapagamit sa mga Kastila para mahutuhutan ng pera ang mga kapwa Pilipino. Tingin nyo, gano'n sila kagalit doon. Traidor ang tingin nila sa publicans. Yung sinners diyan ay euphemism madalas na ginagamit sa mga prostitute. So yung talagang mga dumi ng mga dumi sa lipunan. Nakuha niyo? Ito daw yung lumapit kay Kristo. Verse 2, anong naging tugon ng mga Pariseo? And the Pharisees and the scribes murmured. Hala, bakit siya tumatanggap ng mga taong ganun? Murmured, saying, this man receiveth sinners and eateth with them.
And he spake this parable unto them, saying, at doon nalalabas yung parable of the lost sheep, na kung saan nawala yung sheep, nakita, nag-rejoice, nagsaya sa langit. Parable of the lost coin, yung babae, nawala yung coin, at wag ho kayong, minsan yung isang coin ay katumbas ng sweldo ng buong araw. At kung yun ang nawala, wala kang pambili para sa pamilya mo. Kaya ganoon na lamang, hinalughog niya ang kanyang buong bahay, at nung nakita niya, nag-rejoice siya. And then ang susunod dyan, yung pamilya tayo, parable of the lost son. Ano yung parable of the lost son? The prodigal son. Naalala niyo nung bumalik yung prodigal son? Nagalit ba o natuwa yung tatay? Natuwa. Niyakap at hanilikan pa yung anak niya. Nagaling sa babuyan. Napakaskandalo nun. Sa mga Hudyo, bawal na bawal ang kahit young pork to sino pa yan, bawal. Bawal. So sa kanila, niyakap mo yung galing sa babuyan. Nakita yung nawawalang tupa, nagsaya. Nakita yung nawawalang coin, nagsaya. Na bumalik yung nawalang anak, nagsaya. Nakukuha niyo yung punto? Okay? The shepherd rejoiced, the woman rejoiced, the father rejoiced. Heaven rejoiced. Verse 7, verse 10. Sabi ni Jesus, ganun din sa langit. Na pag merong makasalanan nagsisisi, merong kagalakan sa langit. Pero pagdating sa verse 2, the Pharisees and scribes murmured. Yun ang punto ng parable. Hindi Black Lives Matter. Salvation ang punto. At lalo na, ang parable of the prodigal son, sino talaga ang punteriya? Yung mga scribes and Pharisees. Alala niyo yung prodigal son, meron siyang mas matandang kapatid na hindi natuwa. Ha? Yun. Sila yun. Sila yung dinidirekta ni Jesus sa pamamagitan ng parable na ito. So, completely na misused because of social ideologies. So, muli, kailangan natin mag-ingat. The reader, ito ang problema kapag ang reader ang determiner ng meaning. Actually, pag tinuloy nyo, yung video clip na yon, ipagtatanggol nung reporter yung kanyang sarili dahil yun yung tingin niya. The reader determiner meaning. Wala siyang pakialam sa context ng passage. Often the reader appeals to his or her own ideas, experiences, preferences, or culture or situation. This approach to literature causes different interpretations and many times contradicted to one another. But adherents to this view would rather accept many contradicting interpretations than a single true interpretation. Mas gusto nila yung, okay na, kahit madaming interpretasyon, kahit magkakakontra, basta kanya-kanya. Yan ang problema sa reader, yung reader ang nagdetermine ng meaning. Kung merong 1,000 bumasa, 1,000 yung interpretasyon, at okay lang. Okay lang yun sa kanila. Hindi yun okay sa Biblia. If one begins with the sentence, with the meaning of the text is, unwelcomed yun. Pero pag ang beginning ng sentence ay ito, to me, the text means, ito ay pwede. Nakuha niyo? Kapag sinabi natin na, gaya yung ginawa ni Bodhi Bacam, ang ibig sabihin ng text na yun ay ito. Hindi pwede yun. Pag sinabi mo, ay, para sa akin, ayun, pwede na yun. Kasi yun yung para sa iyo. Para sa iyo yun, para sa kanya yun, para sa kanya yun, ito para sa akin. Kanya-kanya. So makikita ho natin, pag pinakinggan natin, makakatch natin na merong ibang pananaw pagdating sa pag-i-interpret. The greatest aspiration, sabi ng isang apologist, the greatest aspiration or goal in life is to search for the truth, but the greatest sin is to claim to have found it. Lagi daw hinahanap ang katotohanan. Ang problema, pag sinabi mong ito ang katotohanan, galit na silang lahat. Kasi pag sinabi mong ito ang totoo, halimbawa, pag sinabi natin si Jesus lang ang daan patungo sa langit, maraming galit. O, paano yung mga Muslim? Paano yung mga Buddhist? Jesus lang?
1 point something billion lang naman na nagpapakilalang Kristiyano. Paano yung natitirang mga 6 point something billion? Kayong tama? At doon madalas nagkakaroon ng friction. Number 2, bilisan natin, the text as determiner of the meaning. Yung text mismo, unlike reader-determined meaning, this approach recognizes na merong arbiter, and that is yung mismong teksto. Problem, this method view the text at once the author finish writing it, take a life of its own, and may give a meaning separate from, different to, or totally contradictory with the intentions of the author. So hindi yung nagbabasa ang nagdetermine ng meaning, yun daw text. Ang problema, yung text mismo at hiwalay doon sa author. Hindi huubra. Sapagkat pag inihiwalay mo yan sa author, ang sabi ng salita ng Diyos, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So hindi uubra ang text-determined meaning. This approach to interpretation disregards the reality that the Bible is a distant book. Example, balik tayo dun sa prodigal son. Narinig ko mismo at hindi ko makalimutan ang preaching na ito. Naalala ko nung pinreach pa ito sa camp, siguro mga 16, 17 years old ako, umiiyak pa ako, lapit ako sa, sorry po Lord. Kasi yung parable of the prodigal son, ang title ng preaching, Hurrah to the elder brother. Papuri sa nakakatandang kapatid. Bakit daw? Kasi yung nakakatandang kapatid, verse 29, and he, yung elder brother, said to his father, Lo, hindi yan lolo Lo, tatay niya yung kausap niya. This many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment. Anong punto ng pastor na nag-preach nito? Itong elder brother ay faithful. Itong elder brother ay obedient. Itong elder brother hindi iniwan yung kanyang ama. Ikaw ba bilang Kristiyano, dapat maging faithful? Yes. Dapat maging obedient? Yes. Dapat ba bang iwan ng iyong ama? No. Hurrah to the elder brother. Gayahin mo ang elder brother. Noong hindi ko pa alam, amen! Nung naunawaan ko, mali. Kasi sa context, sino ang tinitira ni Jesus? Yung mga elder brothers mismo. Yung mga Pharisees and scribes. Pero narito yung pastor, he completely mishandled the scripture na ang ginawa niyang bida ay yung mismong dinidikdik ni Jesus. How? Yun ang problema kapag dinisregard yung context which is nandun sa nasa verse 1 hanggang verse 3 or verse 4. So, delikado, mishandle ang salita ho. Sounds good. Tama ho ba? Biblical ba ang faithfulness? Yes. Biblical ba ang obedience? Yes. Biblical ba na lagi ka lang lumapit at lagi ka lang nasa tabi ng Panginoon? Yes. Pero hindi ito yung sinasabi ng parable. Na mishandle ang parable. Then lastly, dito tayo matatapos, the author as the determiner of meaning. Yung author ang nagdedetermine. Both the reader determined and the text determined approaches do not take into account the historical setting and the original addressees or original readers of the text of the document. God gave us His Word not in a vacuum. Okay? Hindi basta bumaba ang Biblia mula sa langit na okay, ito na. Kung hindi, ito ay binigay sa atin within and through the rich and diverse situations and personalities of the author and circumstances of the readers. May circumstansya. Basahin niyo ang 1 Corinthians. May circumstansya sa Corinth at dinidilyon ni Pablo. Hindi mo pwedeng i-disregard para tama nating maunawaan ang sinasabi ng Biblia. The role of the reader is to discover the author's consciously intended meaning. Yun ang trabaho natin. Yun yung goal natin sa interpretation. Ano ba talaga ang ibig sabihin o sinasabi ni Pablo? Hindi kung ano yung tingin ko, hindi rin kung ano yung gusto ko, kundi kung ano ang sinasabi ni Pablo. At iimbestigahan natin, gagamitin natin mga prinsipyo para
marating natin yon as close, as clear as possible. It is not what does it mean to me, but rather what did Paul, Peter, John, or any other writer meant. At kaya minsan delikado sa Bible study, nakaikot sa Bible study, babasahin yung isang passage. Binasa yung John 3:16. Anong ibig sabihin nito sa'yo? Anong tingin mong ibig sabihin nito? Walang sense yung anong tingin mong ibig sabihin. Anong ibig sabihin nito? Ano talaga ang sinasabi? Sapagkat yun ang salita ng Panginoon. This is the most common sense method to use in all communications. Example, nag-text sa'yo ang kaibigan mo at ang sabi niya, magkita tayo sa room 243 at 2 p.m. Gagamitin mo ba yung reader approach? Anong ibig sabihin nito sa akin? Hindi, ang ibig sabihin nito, 143, I love you. Hindi kayo magkikita. Ano kaya ang ibig sabihin mismo ng text? Yung mga letters. Baka may secret code dito. Hindi kayo magtatagpo. Guess what? Ginagawa natin ito. Pag nakatanggap ka ng message, ang hinuunawa mo, ano yung sinasabi ng author. So we do not go and apply the first two approaches. We apply the author-determined meaning. At pupunta ka sa room 243 ng alas 2 ng hapon. Bakit? Yun yung ibig sabihin. At kung hindi mo nga maintindihan yung ibig sabihin, titext mo, tama ba? Ito ba yung ibig mong sabihin? Kasi gusto mong makuha yung ibig niyang sabihin. At yun din, pag nagbabasa tayo ng Bible, anong ibig sabihin ni Pablo? Anong ibig sabihin ni Isaiah? Ano yung sinasabi dito ni Santiago? Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Nag-overtime si Brother Paul, late tayo nagsimula. Nevertheless, I hope na-challenge tayo, natututo tayo, nakikita natin na yes, ito ay maaaring hamon, pero posible at dapat at pwedeng gawin ng lahat sa atin. So, isang mabilis, meron ho ba may tanong? Question? Sa online ho? Wala? Hindi lang. Minsan ho, may nagte-text. Tanong po ni Brother Boy, Christians obeying wrong doctrines or religion knowingly are like serving two masters, so they are not true believers. Having knowledge but not true faith. They're not real born again, right? Maybe and maybe not. Again, kasalanan ho ba na magpatuloy sa isang maling doktrina? Kasalanan ba yon? Kasalanan ba? Yes, mali yun. Now, kasalanan ba na magpatuloy sa pagsisinungaling? Yes, kasalanan ba ang magpatuloy sa pagnanakaw? Yes, kasalanan ba ang magpatuloy sa panloloko ng magulang? Yes. So, ang isang Kristiyano ba pwedeng mahulog sa pagsisinungaling, pagnanakaw, panloloko ng magulang? Yes. Pwede bang mahulog ang isang Kristiyano sa mishandling ng salita ng Diyos and maybe for a while magpatuloy siya doon? Yes. So, therefore, I will give the careful answer na maaari, at lalo na kung siya nagpapatuloy sa ganung kasalanan, at kung tinawag mo na siya sa pagsisisi, ayaw magsisi, at ginawa mo na yung hakbang ng Biblia, na sinasabi ng Biblia, doon natin maaari na tignan siya bilang isang hindi mananampalataya. Now, bibigyan ko pa rin ng depende. Yun ho kasi ang panganib ng blanket statement. Paano pag ang doktrina ay patungkol sa kaligtasan? Nagpapatuloy siya sa paniniwala na ang salvation is faith plus works. Yun ang malaking pagkakaiba. Pero paano kung nagpapatuloy siya sa King James onlyism? King James onlyism na tingin ko mali. At maaaring nakumbinsi siya na mali. Pero for a while or maaaring sa ibang mga kadahilanan, nagpatuloy siya doon at patuloy niyang sinasabi, pwede bang mahulog sa kasalanan ng isang Kristiyano? Yun ba ay kasalanan? Yes. Pwede ba mahulog sa kasalanan ng isang Kristiyano? Yes.
Pero kung nagpapatuloy siya doon talaga nang walang pagsisisi, mapanganib. At maaring ito ay ebidensya na siya talaga ay hindi tunay na mananampalataya. So, kailangan natin ng discernment and mapanganib na magbitaw agad ng blanket statement na ililabel lahat. Kailangan i-determine kung ano yung doktrina na yon. Kailangan i-determine kung siya ba ay nasabihan na o natawag na sa pagsisisi. Kung talaga bang kumbinsido siya na siya ay mali or so on and so forth. Maniwala ko kayo mga kapatid, maraming mga King James onlyist, mahal na mahal lang talaga nila ang Biblia. As in, mahal na mahal nila ang Biblia. At dahil sila naturuan na ang Biblia ay King James, dahil na mahal nila ang King James. So, hindi dahil gusto nilang magpatuloy sa mali. So, muli, careful sa blanket statement. So, pwede ba silang hindi ligtas? Maaari. Maaari. Maaaring knowledge lang ang meron sila. Pero it takes discernment na makausap, makilala, at maunawaan ko ano talaga yung kalagayan niya. Meron ho ba? Baka sakali? Meron ho ba natututunan? I hope meron tayong natutunan. Lalo tayo na-challenge. At pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, na-apply tayo doon sa atin hong napag-aaralan. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa pag-iingat mo, salamat sa pagtuturo mo. Lord, ingatan mo kami, O Diyos, sa aming mga pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo kami, alam mo po, O Diyos, ang desire ng aming mga puso, ang maluwalhati ka, ang katotohanan mo at lumago pa sa pagkakilala sa iyo. Kaya tulungan mo po ang iyong mga mananampalataya. At Lord, muli, ikaw pong gumabay sa aming buong gawain na ito, naging sa aming pagsamba, at gayon din sa aming time ng fellowship, ikaw pong patuloy na maluwalhati. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Karoon ho tayo ng 15-minute o 10-minute break. 10-minute break lang ho ang magkakaroon tayo ngayon. Medyo marami hong wala, igit sa malamang na ipit sa katakot-takot ng traffic. Tayo po ay magdumako sa ating break time.